Kabanata 1211, Pagtaka sa banal na rehiyon. Sa kasamaang palad, hinanap ni Qin Yu ang buong palasyo, ngunit hindi niya makita ang ikaapat na bandila ng Porma Sion. Inalis niya ang bandila, ngunit hindi siya nagmamadaling umalis sa Triangle City. Sa halip, nagtanong siya sa paligid para sa impormasyon tungkol sa Panginoon. Gaya ng inaasahan, ang mga tao sa Triangle City ay lubos na gumagalang sa Panginoon, na para bang isa siyang Diyos. Tungkol naman sa lalaking nakasuot ng itim na katabi niya, lahat sila ay tagasunod niya. Ang mataas na Panginoon na binanggit ng lahat ay iba, ngunit walang nakakaalam kung saan nagpunta ang kataas-taasang Panginoon. Sa gabi lang umalis si Qin Yu sa Triangle City. Kahit na hindi niya mahanap ang mataas na Panginoon sa paglalakbay na ito, umani siya ng napakaraming ani. Ito ay hindi bababa sa nagpakita na dapat mayroong isang array flag sa lupa. Kung nais ng isang tao na pumunta sa banal na rehiyon, hindi nila kailangang umasa sa mga tao ng banal na rehiyon. Matapos ibalik ang array flag sa Fire Country, muling binisita ni Qin Yu si Ye Qing, na gustong tulungan niya itong makuha ang surveillance footage at hanapin ang posisyon ng Panginoon. Hindi alam ni Ye Qing kung sino ang Panginoon, ngunit mayroon siyang malalim na pangunawa kay Boss Bao. Ang boss na ito na si Bao ay ang aktwal na controller ng Triangle City, at ang City Lord ay isang puppet lang na sinusuportahan niya. Sabi ni Ye Qing habang naninigarilyo. Walang pakialam si Qin Yu tungkol dito. Gusto lang niyang hanapin itong tinaguriang Lord at patayin para ipaghiganti ang kanyang ina. Qin Yu? Ang commander na ito na si Bao ay hindi maaaring mamatay dahil ito ay nagsasangkot ng pagtatatag ng diplomatikong relasyon. Kung papatayin mo siya, natatakot ako na sa buong mundo, nakasimangot si Ye Qing. Ads by Pop Future. Bilang miyembro ng military district, kinailangan ni Ye Qing na isaalang-alang ang mga isyong ito. Commander Ye, sa tingin mo ba ay mas malaki ang epekto ng pagpatay ko sa Triangle City o mas malaki ang epekto ng pagpatay kay Commander Bao? Puno ng pagbabanta ang tono ni Qin Yu. Natahimik sandali si Ye Qing. Alam niyang hindi mali ang mga sinabi ni Qin Yu. Hangga't gusto ni Qin Yu, ang pagmasaker ng Triangle City ay wala talaga. Okay, matutulungan kita, ngunit kailangan mong ilihim ito, sabi ni Ye Qing. Tumango si Qin Yu at sinabing, salamat. Pagkatapos noon, bumalik si Qin Yu sa Heaven Gate. Nang gabing iyon, hindi napigilan ni Qin Yu ang bahagyang buntong hininga. Bagamat ang kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi isang bagay na kahit na ang mga makapangyarihang tao ay natatakot, nang walang suporta ng espiritual na kapangyarihan, maraming bagay ang lubhang hindi maginhawang gawin. Wala siyang choice kundi pakilusan ang mga tao sa Heaven Gate para hanapin ang Lord of Triangle City. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Qin Yu sa Heaven Gate. Pagkaraan ng 3 araw, hiniling ni Ye Qing ang isang tao na maghatid ng USB drive kay Qin Yu. Nasa loob nito ang surveillance footage na kailangan ni Qin Yu. Nakakita siya ng computer at binuksan ang surveillance footage. Maingat na pinanood ni Qin Yu ang video, natatakot na makaligtaan niya ang isang detalye. Ads by Pop Future. Nang matapos niyang panoorin ang video, hindi niya maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Si Direk Bao, si Old Meng, at ang 4 na lalaking nakasuot ng itim ay talagang nawala malapit sa sinaunang array platform. Diretso kaya sila sa Holy Region. Hindi mo ari ni Qin Yu. Kung may kakayahan silang pumunta sa antas ng santo, bakit kailangan pa nilang maghintay hanggang ngayon? O hindi kaya ang sinaunang array formation ay hindi lang humantong sa Saint level? Maaari rin itong humantong sa ibang mga lugar. Ngunit ang sinaunang array formation sa lupa ay tila humantong lamang sa antas ng santo. Talagang umalis ang mga bastard na ito. Hindi napigilan ni Qin Yu na magmura sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi alam ni Qin Yu kung matutuwa o malulungkot. Ang magandang bagay ay na ngayon ay karaniwang nakumpirma na mayroong isang flag ng formation sa Earth na konektado sa banal na rehiyon. Sa ganitong paraan, maaari din siyang magtungo sa Holy Region. Katulad ni Xiaoyu noon pa man, hindi niya lubos na maaasahan ang mga tao mula sa mga sekta ng banal na rehiyon upang magtungo sa Holy Region.
At ang nakalulungkot ay sinabi na ang banal na rehiyon ay napakalaki, 10-10 beses, daan-daang beses, o kahit libu-libong beses ang laki ng lupa. Sa napakalawak na lugar, mas mahirap hanapin ang mga B** star na ito kaysa sa pag-akyat sa langit. Hindi napigilan ni Chinyu ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, itong ilang piraso ng basura, mas mabuting mamuhay ka ng maayos. Tuldok 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 tuldok. Ads by Pop Future. Sa isang baybayin sa kabilang baybayin ng bansang Apoy, mayroong isang maliit na bangka na lumulutang sa hangin. Ang bangka ay mukhang sobrang sira, na para bang dumaan ito sa maraming marahas na bagyo. Ngunit ito ay isang sira-sirang bangka, at may isang binata na naka-cross-leg dito. Lumalakas ang kanyang aura, at ang bawat bakas ng kanyang aura ay sumasailalim sa dagat, na para bang naabsorb niya ang panloob na chi ng dagat. Maya-maya, biglang nagmulat ng mata ang binata. Sa isang iglap, ang mga batis ng parang dragon na panloob na chi ay lumabas sa kanyang katawan, na lumilikha ng mga alon na daan-daang libong talampakan ang taas. Ang mga isda sa dagat ay nakakalat sa buong kalangitan, at pagkatapos ay nahulog na may mga tunog ng kaluskos. Hindi mabilang na mangingisda ang nanlaki ang mga mata. Ito ba ang maalamat na prinsipe ng pangingisda? Ulalas ng isang tao. Prinsipe ng pangingisda. Ang nag-aangking walang talo sa mundo ng pangingisda. Ang binata ay tila hindi nasisiyahan sa titulong prinsipe ng pangingisda. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, agad na sumabog ang bangkang pangisda, at ang mga mangingisda sa bangka ay naging madugong ambon. Tapos, malamig na ngumuso ang binata. Tumapak siya sa tubig at mabilis na tumakbo patungo sa Great West. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jiang na dati niyang disipulo, si Jiang Yi. Mula nang makipaglaban siya kay Chinyu, iniwan niya si Jiang sa kanyang tabi. Sa nakalipas na ilang taon, halos nalakbay niya ang buong mundo at naunawaan niya ang hindi mabilang na mga spell at insight. Nakabuo pa siya ng isang set ng spells na pag-aari niya. Ngayon, naabot na ng kanyang kaharian ang rurok ng Martial Saint Realm. Isang buhok na lang ang layo niya mula sa pagiging isang half-step mighty figure. Hindi pagmamalabos na sabihin na maliban sa mga nakatagong makapangyarihang figure, si Jiang Yi ang taong may pinakamataas na cultivation. Chinyu, mas mabuting hintayin mo ako. Malamig na ungol ni Jiang Yi habang humahakbang sa ibabaw ng dagat. Ilang araw na siyang gumagala sa ibabaw ng dagat ng ganito. Ang nakakagulat ay tila hindi niya naubos ang kanyang panloob na chi. Ang kanyang aura ay palaging nasa tuktok. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang makapangyarihang tao ay lumakad sa ibabaw ng dagat sa loob ng ilang araw, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay mauubos. Gayunpaman, si Jiang Yi ay hindi naapektuhan. Kabanata 1212, ang ahente ng pagpapalakas ng katawan. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tila walang katapusan habang siya ay naglalakad sa ibabaw ng dagat at patungo sa kanluran. Ito ay tila isa sa mga pamamaraan ng paglilinang ni Jiang Yi. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay umabot na sa hindi maisip na antas. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nagmamadali si Jiang Yi na hanapin si Chinyu. Medyo pamilyar siya sa mga karanasan sa buhay ni Chinyu. Alam na alam ni Jiang Yi na si Chinyu ay hindi masusukat ng sentido komon. Ang pakikipaglaban sa mga kaharian ay wala sa kanya. Sa makatuwid, kailangang maging ganap na handa si Jiang Yi. Kailangan niyang tiyakin na hanggat gumawa siya ng hakbang, tiyak na mapapatay niya si Chinyu. Hindi magtatagal, makakahakbang na ako sa kalahating hakbang na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ka. Ang mga mata ni Jiang Yi ay kumikislap na may iskarlate na liwanag, at may bakas ng kabaliwan sa kanyang mukha. Ang bilis ng paglilinang na ito ay talagang nakakagulat. Kahit na sa mga nangungunang henyo sa JINGDU, walang nakarating sa kaharian na ito. Hindi pagmamalabos na sabihin na sa kasalukuyang panahon, walang nakatuntong sa kalahating hakbang na makapangyarihang kaharian. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, si Chinyu ay nakaupo sa sofa sa kanyang kwarto, nilalaro ang tatlong hanay ng mga flag sa kanyang mga kamay. Ang mga watawat ay madilim na dilaw ang kulay, at kakaibang mga karakter ang nakaukit sa kanila.
Hinanap ni Chinyu ang library ng Martial Arts Association sa Jingdo, ngunit wala pa rin siyang nakitang mga karakter na ito. Mukhang hindi nagmula sa Earth ang array flag na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung hindi, magiging imposible na walang mga tala, o kahit na walang mga pahiwatig. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpadala si Chinyu ng larawan ng array flag na ito sa Martial Arts Forum, naghahanda na kolektahin ito. Ipinahiwatig din niya na maaaring humingi sa kanya ng kondisyon ang sinumang nagbigay ng array flag o mga pahiwatig. Pagkatapos noon, inimbak ni Chinyu ang formation flag sa spatial artifact. Ang susunod na yugto ng panahon ay ang paghihintay sa pagbuo ng bandila o pagdating ng mga tao mula sa banal na rehiyon. Ang panahong ito ay tila isang panahon ng paglilibang para kay Chinyu, ngunit sa katotohanan, abala pa rin siya. Ang siyam na transformation golden pill at ang dugo ni Yan Ruozo ay hindi pa ganap na pino. Maging ang Twilight Chi sa Holy Mausoleum ay hindi pa rin alam ni Chinyu. Kung makumplito niya ang natitirang ilang pagbabago ng siyam na transformation golden pill at ganap na masipsip ang dugo ni Yan Ruozo, malamang na maabot ng pisikal na katawan ni Chinyu ang isang hindi pa nagagawang nakakatakot na antas. Nagplano si Chinyu na magtungo sa unang Mystic Realm para sumipsip ng natitirang dugo at kumpletuhin ang siyam na transformation golden pill. Sa sandaling ito, biglang bumisita si Ye Ching. Hinihintay niya si Chinyu sa main hall na parang may gagawin. Dumiretso si Chinyu sa main hall at nakangiting sinabi, "Commander Ye, bakit mo ako hinahanap?" Tumayo si Ye Ching at binati si Chinyu. Then, he went straight to the point. "I did found you here because I have something important to do." "Commander Ye, mangyaring magsalita," sabi ni Chinyu. Naglabas si Ye Ching ng isang dokumento mula sa kanyang leather bag. Pagkatapos, pumili siya ng litrato. Sa larawan, mayroong isang maliit na bote ng berdeng likidong panggamot. "Ano ito?" nagtatakang tanong ni Chinyu. Sinabi ni Ye Ching, "Nakuha lang namin ang impormasyon. Ito ay isang espesyal na likidong panggamot na ginawa kamakailan ng isang Western laboratory. Ito ay tinatawag na medicinal liquid, ngunit ito ay mas mahusay na tinatawag na strengthening agent." Strengthening agent. Nagulat ito kay Chinyu. Napabuntong hininga si Ye Ching at sinabi, "Ayon sa laboratorio na ito, ang pampalakas na ahente na ito ay maaaring palakasin ang katawan ng isang tao. Kung gaano karaming beses, hindi pa rin ito sigurado." Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla nang marinig niya ito. Sabi nga, ang mayayaman ay umaasa sa teknolohiya, ang mahihirap naman ay umaasa sa mutation. Sa modernong sibilisasyon, ang kapangyarihan ng agham ay walang kapantay na malakas. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Chinyu na maaari itong gawing isang pampalakas na ahente. Ang bagay na ito ay ginamit sa maraming mga kriminal sa digmaan, ngunit lahat sila ay nabigo. Sinasabi na ang mga katawan ng mga kriminal sa digmaan ay masyadong mahina, kaya hindi nila ito matiis. Nagsindi ng sigarilyo si Ye Ching at sinabi, "Kaya hayagang ipinatawag nila ang mga martial artist para maging mga voluntaryo." Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, "Commander Ye, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong maging isang voluntaryo." Umiling si Ye Ching at sinabi, "Gusto kong pumili ng isang tao mula sa inyong Heaven Gate." Dahil sa pangungusap na ito, medyo nalungkot si Chinyu. Pumili ng isang tao mula sa Heaven Gate. Pretuhin ang isang buhay na nilalang bilang isang lab rat. Hindi ito matanggap ni Chinyu. Kung pisikal na lakas ang pag-uusapan, walang sino man sa Heaven Gate ang may kukumpara sa akin. "Mas mabuting bitawan mo ako," sabi ni Chinyu na may malungkot na mukha. Sabi ni Ye Ching na may mapait na ngiti, "Sa totoo lang, iniisip ko rin. Natatakot lang ako na hindi mo ito tanggapin, kaya ayoko talagang tanggapin," sabi ni Chinyu na may malungkot na mukha. Sinabi ni Ye Ching sa mahinang boses, "Sa katunayan, maraming tao ang kusang loob na nag-sign up, kabilang ang mga martial artist mula sa ating bansa. I don't necessarily want you to go. It's just that this thing is able to improve your physical body, which is also a good thing for you. Sa iyong personalidad, tiyak na handa kang kunin ang panganib na ito." Natahimik sandali si Chinyu.
Ang mga salita ni Yeching ay hindi walang dahilan. Sa kasalukuyan, wala ng espiritong enerhiya si Chinyu sa kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang pamamaraan ay umasa sa kanyang pisikal na katawan. Kung mapapabuti niya ang kanyang pisikal na katawan, talagang handa si Chinyu na kunin ang panganib na ito. Kaya naman, kinuha ni Chinyu ang dokumentong ito at bigla itong sinulyapan. Ang laboratorio ay matatagpuan sa isang nakahiwalay na isla sa kanluran. Tinasabing ang pangalan ng laboratorio ay Madman Laboratory. Ang mga produkto na binuo ay lubos na nakakabaliw. Madman Laboratory. Natahimik si Chinyu saglit, pagkatapos ay tumango siya at sinabing, "Okay, papayag ako. Kailan tayo aalis?" Sinabi ni Yeching, "Pagkalipas ng 3 araw, bilang karagdagan sa iyo, may mga tao sa distrito ng militar na handang mag-sign up. Sa oras na iyon, sabay-sabay kayong aalis." "Okay." Tumango si Chinyu. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa malawak na kanlurang dagat, mayroong nag-iisang Green Island. Sa isla, panakanak ang maririnig ang tunog ng paghampas ng mga alon. Sa kalangitan, may malalaking hindi kilalang ibon sa dagat na lumilipad. Kung suswertehin ang isa, makikita pa nga ang napakalalaking nilalang sa ilalim ng dagat na tumatalon at lumubog sa tubig. Ang ganitong eksena ay napakabihirang. Sinasabi na ang mga tao sa isla ay naghanap ng higit sa kalahati ng mundo upang makahanap ng isang perpektong lugar at magtayo ng isang laboratorio dito. Nagtrabaho sila ng mga sundalo at maraming kagamitang militar sa buong taon. Ang mga kagamitang ito ay hindi ginamit upang protektahan ang isla, ngunit upang makuha ang mga nilalang sa ilalim ng dagat at gamitin ang kanilang dugo para sa pananaliksik. Sa isla, isang grupo ng mga tao ang nakadamit bilang mga siyentipiko na pabalik-balik sa laboratorio. Sa sandaling ito, isang tao ang sumugod mula sa ibabaw ng dagat, na nag-iwan ng mahabang marka sa ibabaw ng dagat, pati na rin ang mga puting alon. Hubot-hubad ang pangitaas na bahagi ng katawan niya, kitang-kita ang matitibay niyang mga kalamnan na kulay tanso. Ang ibabang bahagi ng katawan niya ay may suot na pares ng damit na nagpaiyak sa kanya. Siya ay tumingin lubhang magiting. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jiang Yi. Pagbutihin ang aking pisikal na katawan. Kawili-wili. Hindi mapigilan ni Jiang Yi na mapangiti. Ang pinakamalakas na lakas ni Chinyu ay ang kanyang pisikal na lakas. Kung ang aking pisikal na katawan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, ano ang maaari niyang gamitin upang talunin ako? Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Jiang Yi patungo sa laboratorio. Kabanata 1213, pilit na pinapabuti ang pisikal na katawan. Si Jiang Yi ang unang taong dumating sa laboratorio ng Madman. Dumaan siya sa mga mersenaryo na hamarang sa kanya at kay Strode sa laboratorio. Mayroong 7 siyentipiko sa laboratorio. Bagamat mukhang medyo tahimik sila, ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi pangkaraniwang kabaliwan. Nagulat ang mga siyentipiko sa biglaang pagpasok ni Jiang Yi. "Sino ka?" tanong ng isa sa mga siyentipiko. Hindi sinagot ni Jiang Yi ang tanong. Sa halip, malamig siyang nagtanong, "Nabalitaan ko na nakabuo na kayo ng isang pampalakas na ahente, tama ba? Saan ito?" Nang marinig iyon, agad na sinabi ng scientist, "Oh, voluntaryo ka, di ba? Hindi pa opisyal na nagsisimula ang aming eksperimento. Makakapaghintay ka." Nang marinig ito, biglang itinaas ni Jiang Yi ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang agad na humawak sa scientist sa kanyang kamay. Ang malaking puwersa ay nagpasindak sa kanya. Sa likod niya, maraming mersenaryo na may hawak na armas na nakaturo kay Jiang Yi. "Tinanong kita kung nasaan ang nagpapalakas na ahente." Malamig na sabi ni Jiang Yi. "Dr. Chicken? Dahil nagboluntaryo siya na subukan ang ahente ng pagpapalakas para sa amin, maaari mo siyang masiyahan," sabi ng isang tao sa likuran niya. Ang scientist na tinawag na Dr. Chicken ay nagmamadaling tumango at sinabing, "Okay, you. Let go of me first." Inihagis ni Jiang Yi si Dr. Chicken sa gilid at malamig na sinabi, "Cut the crap. Ibigay agad sa akin ang pampalakas na ahente." Itinulak ni Dr. Chicken ang kanyang salamin at sinabing, "Ang pampalakas na ahente na ito ay maaari lamang iturok sa iyo sa aming laboratorio.
Bahagyang kumunot ang noo ni Jiang Yi at malamig na sinabi, kung gayon, dalhin mo ako doon dali. Bago mag-inject ng pampalakas na ahente, kailangan kong sabihin sa iyo ang mga bagay na dapat tandaan ng maaga, sabi ni Dr. Chicken. Ayon sa aming pananaliksik, ang pampalakas na ahente na ito ay talagang nagpapalakas sa katawan ng tao. Iba-iba ang tibay ng bawat isa. Halimbawa, ginamit namin ang mga sea beast sa dagat para sa pananaliksik. Sa kasalukuyan, ang may pinakamalakas na tibay ay 3 bote. Pagkatapos ng 3 bote, ang katawan ng tao ay 3 beses na mas malakas. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi makatiis ng 1 bote sa ngayon, at kahit kalahating bote ay maaaring patayin sila. Naghahanap din kami ng 1 punto ng balanse. Pinaikit ni Jiang Yi ang kanyang mga mata at ngumisi. Sa madaling salita, kung ito ay 10 bote, ang katawan ay 10 beses na mas malakas. Yan ang theory, pero walang makatiis ng 10 bote. Nakapangisda kami ng malalaking sea beast sa dagat, pero 3 bote lang ang kaya namin, sabi ni Professor Chicken. Ngumisi si Jiang Yi, paano may kukumpara sa akin ang mga hayop sa dagat? Pagkatapos ng lahat, si Jiang Yi ay nasa tuktok ng Marshall Saint Realm. Sa buong mundo, walang makakapantay sa kanya. Natural, ang demonyong halimaw na iyon ay hindi maihahambing sa kanya. Pinata, dapat kong ipaalala sa iyo, ito. Tumahimik ka at mabilis akong iturok, walang pakundangan na pinutol ni Jiang Yi ang Professor Chicken. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Dr. Chicken at agad na sinabing, kung gayon ay sumama ka sa amin. Tinundan ni Jiang Yi ang mga doktor at pumunta sa isang laboratorio. May isang puting hospital bed sa laboratorio na may lahat ng uri ng mga instrumento sa pagsusuri sa tabi nito. Natural na hindi tatanggapin ni Jiang Yi ang ganoong pagsusuri. Humiga siya sa kama at malamig na sinabi, halika. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi, intindihin mo. Itinaas ni Professor Chicken ang kanyang salamin at sinabing, kung gayon, ano ang dapat nating sukatin? Ang bote? Siyempre, sabi ni Jiang Yi na nakakunot ang noo. May gustong sabihin si Professor Chicken, ngunit malamig na tinitigan siya ni Jiang Yi. Walang magawa, si Professor Chicken ay nakasunod lamang sa kahilingan ni Jiang Yi at tinurok ang nagpapalakas na ahente. Bahagyang ipinikit ni Jiang Yi ang kanyang mga mata. Inilabas ni Professor Chicken ang isang bote ng pampalakas at itinurok ito kay Jiang Yi sa pamamagitan ng isang karayom. Sa prosesong ito, tila medyo kinakabahan ang manok ng doktor. Mabagal din niyang tinurok ang bote ng strengthening agent, natatakot na baka may magkamali. Hanggang sa naturok ang buong bote ng pampalakas sa kanyang katawan ay nagpakawala ng mahabang hininga ang manok ng doktor. Si Jiang Yi, na nakahiga sa kama, ay tila tahimik na nagbabago ng kanyang katawan. Ang mga sinag ng liwanag ay dumaloy sa kanyang mga meridian. Ang makulay na liwanag ay ganap na bumalot kay Jiang Yi at pagkatapos ay sumanib sa kanyang katawan. Si Jiang Yi, na nakahiga sa kama, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Marahan niyang ikinuyom ang kamao. Kitang-kita niya ang pagbabago ng lakas ng kanyang katawan at ang pagsabog na pagtaas ng kanyang lakas. Itong pampalakas na ahente, ay talagang kapaki-pakinabang. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Yi at tuwang-tuwa siya. Maingat na tinanong ni Professor G, ano? Nararamdaman mo? Very good. Very good. Hindi napigilan ni Jiang Yi na matawa. Ads by Pop Future. Tumingin siya kay Dr. Chicken at malamig na sinabi, magpatuloy. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabing huminto. Natural na tuwang-tuwa ang mga propesor sa lab. Dahil nabuo na nila ang strengthening agent, si Jiang Yi lang ang nakatiis sa strengthening agent. Sa makatuwid, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na sinimulan ang pagturok kay Jiang Yi ng pampalakas na ahente. 1 bote, 2 bote, 3 bote. Huminto lang si Jiang Yi pagkatapos mag-iniksyon ng 8 bote. Sa sandaling ito, tila lumakas ang bawat pulgada ng kanyang balat. Maging ang kanyang mga buto at maging ang kanyang bone marrow ay unti-unting umuunlad. Ito ay hindi tulad ng siya ay isinilang na muli, ngunit ito ay halos sapat na. 8 bote, makakayanan mo talaga ang 8 bote. Doktor tuwang-tuwa si Chicken at ang iba pa.
Tumayo si Jiang Yi mula sa kama. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, para bang nararamdaman niya ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan at ang halos abnormal niyang katawan. Talagang hindi ko inaasahan na maliban sa paglilinang, may ganoong paraan na makakapagpabuti sa aking pisikal na katawan. Ngumisi si Jiang Yi. Sa aking kasalukuyang pisikal na katawan at ang kaharian na sapat para durugin si Qin Yu, ang pagpatay sa kanya ay hindi isang problema, how. Si Jiang Yi ay labis na nasasabik. Tumalikod siya at naglakad palabas ng laboratorio, naiwan si Dr. Chicken at ang iba pa na nakatingin sa isa't isa. Gusto nilang panatilihin si Jiang Yi, ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ni Jiang Yi. Hindi lamang iyon, si Jiang Yi, na hindi masamang tao, ay hindi pinili na sirain ang laboratorio. Iba siya kay Gu Xinghe, Hiteng, at iba pa. Gusto lang niyang dagdagan ang kanyang lakas at patunayan kay Jiang na siya ay hindi mas mababa kay Qin Yu. Tuldok. Sa kabilang panig, si Qin Yu at ang iba pa ay nagsimula ng lumipat patungo sa Crazy Laboratory. Mayroong kabuoang 18 katao sa grupo. Ang 18 taong ito ay mga elite ng distrito ng militar. Matagal na nilang hinahangad ang sikat na Qin Yu. Nang makita nila si Qin Yu sa pagkakataong ito, baliw nilang ipinahayag ang kanilang paghanga sa kanya. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Ye Qing, nagsimulang magtungo ang 19 na tao patungo sa Crazy Laboratory. Kabanata 12-14, Pag-iniksyon ng pampalakas na ahente. Bagamat medyo na-curious si Qin Yu tungkol sa pampalakas na ahente na maaaring mapabuti ang pisikal na katawan ng isang tao, hindi siya nagulat. May tala sa library ng Martial Arts Association sa Jingdo na maraming malalaking cultivation family ang magbabad sa kanilang katawan sa ilang makalangit at makalupang kayamanan, beast blood, at iba pang mga bagay, o kahit na ipasok ang mga ito sa kanilang mga katawan, upang madagdagan ang potensyal ng kanilang mga inapo. Isa pang halimbawa ay kapag ang Martial Arts Association sa Jingdo ay sumipsip ng dugo ni Yan Rozo. Sa totoo lang iisa lang ang dahilan, ngunit iba ang tawag dito ng lahat. Gayunpaman, para kay Qin Yu, isa talaga itong pagkakataon. Sa ngayon, ang espiritual na enerhiya ni Qin Yu ay naubos, at hindi niya nagawang mag-cultivate. Ang tanging paraan upang madagdagan ang kanyang lakas ay upang madagdagan ang kanyang katawan. Aabutin ng 4 na buong araw at 4 na gabi ang pagpunta sa laboratorio. Ang isang desperado na tao tulad ni Qin Yu ay tiyak na hindi mag-aaksaya ng kahit isang segundo. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagbabalak na kumpletuhin ang natitirang ilang revolusyon ng 9 Transformation Golden Pill. Noong nakaraang pagkakataon, naabot na niya ang ika-5 revolusyon, ngunit ang ika-5 revolusyon ay nag-ambala ni Qin Yu. Ngayong muli niyang ipinapaikot ito, maaari lamang siyang magsimula sa ika-6 na revolusyon. Ang 9 na Transformation Golden Pill ay kuminang sa katawan ni Qin Yu at muling itinayo ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga meridian. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga tunog ng kaluskos na parang pritong sitaw. Ang tunog na ito ay natural na nakakaakit ng maraming tao. Halos lahat ng 18 tao ay tumakbo para manood. Sa pagtingin sa katawan ni Qin Yu na patuloy na nabasag at pagkatapos ay muling pinagsama, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga likod at takot sa kanilang mga puso. Anong uri ng cultivation method ito? Mukhang nakakatakot. Ang proseso ng pagkawasak ng pisikal na katawan ay dapat na napakasakit. Ads by Pop Future. Ang paglilinang ay talagang isang malupit na bagay. Hindi nakakagulat na si Mr. Qin ay maaaring magkaroon ng mga tagumpay ngayon. Una mapait, pagkatapos ay matamis. Sa ilang sandali, ang 18 taong ito ay naapektuhan lahat ng mga aksyon ni Qin Yu. Sa 4 na araw, ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay na-reconstruct ng 300 beses. Gayunpaman, ang pagpapabuti na dinala ng mga 300 beses na ito ay hindi masyadong pinalaking tulad ng dati. Masasabi lamang na ang kasalukuyang pisikal na katawan ay sapat na ang lakas, at mayroon ng limitasyon kung gaano ito mapapabuti. Tumayo si Qin Yu mula sa lupa. Marahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao, at mayroon pa ring sobrang siksik na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang tanging bagay na nakapagpalungkot kay Qin Yu ay ang hindi niya mahanap na pamantayan sa pagsusulit.
Ang mga ordinaryong spell ay hindi makakasira kay Chinyu. Kahit na ang isang makapangyarihang figure na nagsunog ng kanyang esensya ng dugo ay maaari lamang mag-iwan ng sugat sa katawan ni Chinyu. Ang ilang makapangyarihang figure ay dapat na nasa maagang yugto ng makapangyarihang figurang kaharian. Naisip ni Chinyu ang makapangyarihang figure na sumunog sa kanyang dugo. Eto na, inaabangan niya ang kasama sa katawan ni Hiteng. Bagamat ang taong iyon ay nasa lugar din ng makapangyarihang figure, mas malakas siya kaysa sa makapangyarihang figurang iyon. Sa huling pagkakataon na nakita niya siya, naramdaman ni Chinyu ang pambihirang panloob na chi sa kanyang katawan. Tanging ang polychorie lamang ang makikita. Mula noong sinaunang panahon, ang mga may polychorie ay pawang mga paborito ng langit. Hindi nagtagal, dumaong ang barko malapit sa isla. Inakay ni Chinyu ang lahat pababa mula sa isla. Ads by Pop Future. Mula nang makuha ni Jiang Yi ang kanyang upgrade, ang Professor Chicken ay naging masigasig sa mga bisita dahil gusto niyang makahanap ng balance point para mapabuti ang kanyang pisikal na katawan. Sa makatuwid, pinamunuan ni Chinyu ang lahat sa laboratorio ng maayos. Nakita ni Professor Chicken si Chinyu at ang iba pa at agad na naglakad pasulong at sinabing, naririto ka rin ba para maranasan ang nagpapalakas na ahente? Yumuko si Chinyu at sinabing, tama. Bahagyang tumango si Professor Chicken at inulit ang mga bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Matapos matanggap ang kumpirmasyon mula sa lahat, sinabi ng Profesor na Manok, sumunod ka sa akin. 19 na tao ang sumunod sa likod ni Professor Chicken at dumating sa laboratorio. Pinabalaan ko kayo. Maliban sa pervert na iyon kamakailan, walang ibang makatiis sa ahenteng ito na nagpapalakas, muling paalala ng Profesor na Manok sa kanila. Pervert. Anong ibig mong sabihin? Nagulat na tanong ni Chinyu. Ikinaway ni Professor Chicken ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Sino ang gustong mauna? Mauna na ako. Mauna na ako. Hayaan mo akong gawin ito. Ang 18 tao na ito ay maingat na piniling mga elite ni Yeching. Mayroon silang napakalakas na espiritu ng dedikasyon, at hindi sila natatakot sa panganib. Gayunpaman, umiling si Chinyu at sinabing, mauuna na ako. Kung may mangyari sa akin, lahat kayo ay aalis kaagad. Hindi yun magagawa. Sinabi ni Commander na dapat mong tiyakin na walang mga problema bago ka makapag-iniksyon, sabi ng isang nasa gilid. Napangiti si Chinyu ng mapait. Itong Yeching na ito ay talagang pinahahalagahan siya. Ads by Pop Future. Ang general ay nasa labas, kaya ang utos ng emperador ay hindi dapat kunin. Sige, makinig kayong lahat sa akin, sabi ni Chinyu. Nang makitang nagpumilit si Chinyu, wala na silang masabi pa at maaari na lamang silang umatras sa gilid. Humiga si Chinyu sa kama at sinabing, huwag titigil hanggat hindi ko sinasabi sa iyo na huminto. Si Professor Chicken, na nasa gilid, ay medyo nagulat, ang iyong mga salita, ay halos kapareho ng sinabi ng pervert na iyon ilang araw na ang nakalipas. Sinong pervert? Lalong naging curious si Chinyu. Ikinaway ni Professor Chicken ang kanyang kamay at sinabing, kung may problema, pananagutan mo ito. Tumango si Chinyu at sinabing, halika. Hindi na nagsalita si Professor Chicken. Kinuha niya ang pampalakas na ahente at sinimulang iturok si Chinyu. Pagkatapos ng isang bote, agad na lumakas ang katawan ni Chinyu. Ang ganitong uri ng proseso ng pagpapalakas ay nabigla kahit kay Chinyu. Ang ahenteng ito na nagpapalakas, ay hindi mas mababa sa siyam na transformation golden pill. Hindi maiwasan ni Chinyu na mamatlas sa takot. Nang makita ang ekspresyon ni Chinyu, naisip ng Professor Chicken na hindi makayanan ni Chinyu, kaya't sinabi niya, bumaba ka na, napakahusay na para makapagdala ng isang bote. Tinulyapan siya ni Chinyu, umiling at sinabing, magpatuloy. Kumunat ang noo ni Professor Chicken, ngunit sa huli, hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa pag-inject kay Chinyu. Isang bote, 2 bote, 3 bote. Sa isang kisap mata, si Chinyu ay nakapag-inject na ng 8 bote ng Strength N ng agent. At ang kanyang pisikal na katawan ay lumakas ng husto. Ang kanyang katawan, na orihinal na walang katulad na tigas, ay naging kasing tigas ng bakal.
Ang kanyang lakas ay mas malakas at hindi maarap. Gusto mo pa bang magpatuloy? Namutla sa takot si Professor Chicken at pinagpawisan ng malamig. Tinulyapan siya ni Chinyu at inulit, huwag titigil hanggat hindi ko sinasabi. Sabi ni Professor Chicken na may bahagyang pananabik, ikaw ang taong nakatanggap ng pinakamaraming nagpapalakas na ahente sa ngayon. Pagkatapos, hindi na siya nagsalita pa at nagpatuloy sa pag-iniksyon ng mga nagpapalakas na ahente kay Chinyu. Kabanata 1215 ay naubos na. Ang ika-9 na bote, ang ika-10 bote, ay itinurok sa katawan ni Chinyu. Nang matapos ang ika-10 bote, lalong naging baliw ang Professor Chicken na iyon. Hindi siya makapaniwala na may makatiis sa bigat ng 10 bote at parang walang balak tumigil. Sa isang kisap mata, nakatiis na si Chinyu ng kabuoang 15 bote. Noong ika-16 na bote, tumigil si Professor Chicken sa kanyang ginagawa. Naningkit ang kanyang mga mata at bahagyang nanginginig ang kanyang mga palad habang gulat na tumingin sa paligid. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, bakit ka huminto? Hindi ba sinabi ko na huwag titigil hanggat hindi ko sinasabi? Sabi ni Professor Chicken, ayoko ring huminto, pero wala na tayong mga nagpapalakas na ahente. Tapos ka na ba? Umupo si Chinyu mula sa kama. Huminto si Professor Chicken at sinabing, hindi ko akalain na kakayanin mo ang napakaraming nagpapalakas na ahente. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Dahan daw ang kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at sinabing, talagang mabisa ito. Kumpara sa dati, ang aking pisikal na katawan ay dapat na 4 hanggang 6 na beses na mas malakas. 4 hanggang 6 na beses ay isang napaka-abnormal na numero para sa katawan ni Chinyu. Ang kanyang katawan ay hindi na magagapi sa simula, ngunit ngayon, siya ay 6 na beses na mas malakas. Anong klaseng konsepto iyon? Ads by Pop Future. Not to mention ordinary mighty figures, even peak mighty figures ay malamang na hindi maihahambing. Ang 18 tao sa tabi niya ay tila nakaramdam ng medyo panghihinayang, dahil hindi pa nila nararanasan ang nagpapalakas na ahente na ito. Speaking of which, saan mo nakuha itong pampalakas na ahente? Tumayo si Chinyu at nagtanong habang palakad-lakad. Walang itinago si Professor Chicken. Itinuro niya ang malawak na dagat sa labas ng laboratorio at sinabi, ito ay pinalapot mula sa dugo na kinuha mula sa mga katawan ng mga nilalang sa dagat. Mula sa dagat, isang demon beast iyon. Sa isip ni Chinyu. Mukhang tama ang hula ni Chinyu. Ang tinatawag na ahente ng pagpapalakas ay nasa parehong prinsipyo ng dugo ng hayop na naitala sa aklat, na ginamit upang pahusayin ang potensyal at maging ang katawan. Ang ganitong uri ng nilalang ay napakabihirang. 3 taon na kami dito at sinubukan ang daan-daang mga nilalang sa dagat, ngunit wala sa kanila ang nagkaroon ng ganoong epekto. Iyon lamang, sabi ni Professor Chicken. Tanong ni Chinyu, may larawan ka ba ng nilalang na iyon? Huminto si Professor Chicken at sinabing, oo. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tao sa paligid niya na halukayin ang mga kabinet at kumuha ng litrato. Kinuha ni Chinyu ang larawan. May isang maapoy na pulang demonyong halimaw sa larawan. Ang katawan ng demonic beast ay maapoy pula, at ang hitsura nito ay medyo katulad ng sa isang manok. Ads by Pop Future. Nagtindig ang mga balahibo sa katawan nito, ngunit ang mga balahibo na ito ay kumikislap sa malamig na liwanag at napakatalam. Sila ay sapat na upang madaling maputol ang bakal at maging ang mga bundok. Sinasalamin ng tuka nito ang ningning ng dagat. Ito ay mukhang kasing liwanag ng pilak, at ang katatagan nito ay malamang nalampas sa imahinasyon. Isang cob. Kumunat ang noo ni Chinyu. Tumango si Professor Chicken at sinabing, tama. Inaakala namin na isa rin itong cob. Hindi alam ni Chinyu kung anong uri ng demonyong hayop iyon, at gayon din ang Professor Chicken at ang iba pa. Gayunpaman, ito ay mukhang isang manok, kaya ito ay pinangalanang si Chicken. Bagaman ito ay medyo katulad ng isang manok, kumpara sa isang manok, ito ay mas maganda at kaakit-akit. Hindi ka ba natatakot na mahanap ka ng mga magulang ng si Chicken na ito at papatayin ka? Casual na tanong ni Chinyu. Umiling si Professor Chicken at sinabing, 1 buwan na naming nakuha itong si Chicken. Walang mga magulang.
Tsaka kahit meron, hindi kami natatakot dahil kami ang may pinakasopistikadong kagamitang pangmilitar. Kahit na halimaw, kaya naming pasabugan. Hindi napigilan ni Chinyu na matawa, ang pinag-uusapan mo ba ay ang mga nakalagay sa pintuan? Tama. Ang mga ito ay donasyon ng mga bansang kanluranin. Napakalakas nila. Bahagyang ipinagmamalaki ng propesor na manok. Si Chinyu, gayunpaman, ay nanatiling tahimik. Ang mga propesor na ito ay malinaw na minamaliit ang kapangyarihan ng mga adultong demonyong hayop. Ang gayong mga demonyong hayop ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring masaktan ng ordinaryong kagamitang militar. Ads by Pop Future. Nasaan ang bangkay ng batang manok sa dagat na iyon? Tanong ni Chinyu. Sumagot si Professor Chicken, nasa bodega. Agad na sinundan ni Chinyu si Professor Chicken at pumasok sa bodega. Pagbukas ng pinto ng bodega, isang masangsang na amoy ng dugo ang bumalot sa kanyang mga butas ng ilong. Sa malaking bodega, mayroong daan-daang bangkay ng demon beasts. Bawat isa sa kanila ay may mga galos na iniwan ng putok ng kanyan. Nang makakita ng ganitong malupit na eksena, hindi nakayanan ni Chinyu. Tila nakita ni Professor Chicken ang iniisip ni Chinyu, itinuro niya ang mga bangkay at sinabing, ang mga halimaw na ito ang nagkusa na salakayin tayo. Noon, nagdala kami ng buong team na may 100 katao. Ngayon, 7 na lang ang US na natitira. Biglang natauhan si Chinyu at tumango, I see. Bumantong hininga si Professor Chicken at sinabing, ang mga halimaw na ito ay laganap sa lugar na ito ng dagat at pumatay ng hindi mabilang na tao. Buti na lang at may mga donasyon mula sa iba't ibang bansa. Kung hindi, kami ay namatay dito. Pumasok si Chinyu sa bodega at nakita ang sea chicken. Ang sea chicken na ito ay talagang kasing laki ng malaking bato. At ang napakalaking katawan ay talagang isang cub. Lumakad pasulong si Chinyu at hinaplos ang kanyang bangkay. Gaya ng inaasahan, ang mga balahibo sa katawan ng manok sa dagat ay parang bakal, at ang tukon nito ay napakatigas. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang cub lamang at hindi pa lumalaki. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung gaano kahirap ang katawan ng bagay na ito? Plano naming gamitin ang bangkay na ito upang patuloy na maakit ang kanyang uri, sabi ng propesor na manok. Kumunot ang noo ni Chinyu, hindi, sa iyong kagamitan, hindi mo sila kalaban. Gumisi si Professor Chicken, kung gayon, saan nanggaling ang bangkay sa bodega? Hayop lang ang sea chicken na ito kung tutuusin. Sa harap ng ating magagandang kagamitang pangmilitar, hindi ito dapat banggitin. Pagkasabi noon, inutusan ni Professor Chicken ang kanyang mga tauhan na hilahin palabas ang bangkay ng manok sa dagat at itapon sa dalampasigan. Ayaw masangkot ni Chinyu sa bagay na ito, ngunit ang bagay na ito ay talagang makakapagpabuti ng pisikal na katawan ng isang tao. Bilang karagdagan, ang iba pang 18 katao ay hindi pa sumasailalim sa ahente ng pagpapalakas, kaya pansamantalang nanatili si Chinyu. Kabanata 1216, Balita ng Watawat ng Pagbuo. Si Professor G ay nag-ayos ng tirahan para kay Chinyu at sa iba pa. Kasabay nito, inayos din niya ang mga mersenaryo upang ayusin ang mga kagamitang militar at maghanda upang harapin ang mga demonyong hayop. Maraming demonyong hayop dito. Bagaman ito ay isang nakabukod na isla, ang mga demonyong hayop dito ay laganap. Ayon kay Professor G, may mga dating residente sa islang ito, at hindi ito isang maliit na lungsod-estado. Dahil mismo sa walang habas na pagpatay sa mga demonyong hayop dito kaya nawasak ang isang lungsod-estado, at hindi mabilang na mga tao ang namatay dito. Sa gabi, nagbuo si Professor Chicken ng isang baso ng alak para kay Chinyu. Nakaupo silang dalawa sa dalampasigan, ninanamnam ang simoy ng dagat. Mula nang makita niya si Chinyas Onishing na pangangatawan, si Professor Chicken ay nagsimulang magkaroon ng malikot na pag-iisip. Sinamantala ang alak, sinabi ng propesor na manok, maaari ba akong kumuha ng isang tubo ng iyong dugo at gamitin ito para sa aming research institute? Wala pa akong narinig na isang pangangatawan na tulad mo. Nag-isip sandali si Chinyu. Hindi mahalaga ang isang tubo ng dugo, kaya tumango siya at sumang-ayon. Matapos matanggap ang sagot ni Chinyu affirmative, tuwang-tuwa si Professor Chicken kaya sumasayaw siya sa tuwa.
By the way, sino ang pervert na binanggit mo kanina? Naguguluhan si Chinyu. Sabi ni Professor Chicken, isa itong estranghero. Halos kasing edad mo siya. Nakatiis siya ng 8 tubo ng pampalakas. Hindi ito masyadong inisip ni Chinyu. Sa kanyang opinyon, maaaring kunin ng sinumang martial artist ang strength N ng agent. Pagkatapos ng 3 round ng inuman, gumabi na. Medyo malamig din ang ihip ng hangin mula sa dalampasigan. Ads by Pop Future. Sa gabi, ito ang oras kung kailan ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay dumarating at umalis, sabi ng Professor G. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuklat ang photo album at sinabing, tingnan mo, ang mga taong ito ay namatay sa kanilang mga kamay. Sa larawan, mayroong isang malaking bilang ng mga bangkay, na mukhang kaayla hilakbot. Ang isla ay masira-sira, na may mga bato na gumugulong pababa. Ayon kay Dr. Chicken, maraming beses nang nagpadala ng mga mandirigma ang mga lokal na tao upang labanan ang demonyong hayop na ito, ngunit sa huli, lahat sila ay dumanas ng matinding casualty. Napakahusay ni Chinyu na hindi gusto ng mga demonyong hayop ang mga tao, kaya inatake nila ang mga tao. Ang ganitong bagay ay hindi masasabing tama o mali. Ginagawa ito ng lahat para mabuhay. Para sa mga demonyong hayop, lalo na sa mga walang banal na kahulugan, maaari lamang nilang sundin ang pinakapangunahing mga batas ng madilim na kagubatan. Sa ganoong kapaligiran, walang paraan upang maging makatao, at mas mababa ang pagiging mahabagin. Sige, bumalik ka muna at magpahinga. Kung may mga demonyong halimaw sa paligid ngayong gabi, magkakaroon ng malaking labanan. Chinyailed at sinabing, sa tingin ko dapat akong manatili sa likod para maiwasan ang anumang problema. Magmadali kang bumalik. Ang malaking labanan na iyon ay magiging isang bloodbath, mahinahong sabi ni Professor Chicken. Gustong ulitin ni Chinyu ang kanyang sarili at sabihin sa kanya na ang mga kagamitang ito ay hindi maaaring makapinsala sa manok ng dagat. Gayunpaman, si Chinyu na si Professor Chicken ay hindi maniniwala sa kanya, kaya hindi siya nagpumilit. Lumipas ang gabi ng matiwasay. Hindi dumating ang manok sa dagat. Ads by Pop Future. Tila walang silbi ang bangkay ng manok sa dagat. Gayunpaman, hinihintay din ni Chinyu ang pagbubukas ng Saint Realm, kaya hindi siya nagmamadali, kaya dinala niya ang lahat para manatili. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Sa 3 araw na ito, hindi lumitaw ang manok sa dagat. Ang mga sisiw ng sea chicken sa pampang ay nabulok na at halos mabulok na. Mukhang hindi madaling mahanap ang sea chicken na ito, Chinyid. Sinabi ni Professor Chicken, huwag kang mabalisa. Maghintay ng kaunti pa. Mayroon kaming iba pang mga pamamaraan. Sa 3 araw na ito, sinundan ni Chinyu si Professor Chicken at binisita ang kanilang laboratorio at proseso ng pananaliksik. Kailangang sabihin na ito ay isang grupo ng mga napakabaliw at may kaalamang mga doktor. Ang mga taong nakatuon sa pag-aaral ay lubos na kahanga-hanga. Mr. Chin? Ayon sa pag-unlad na ito, gaano pa ba tayo maghihintay? Ang ilan sa mga sundalo ay tila hindi na makapaghintay pa. Kinaway-kaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, maghintay pa tayo ng kaunti pa. Sabi ni Dr. Chicken may paraan sila. Pretuhin mo lang ito bilang pagsasamantala sa ilang araw na bakasyon. Kung gusto mo ng isang bagay, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Ang pagbabayad ng kaunting oras ay marahil ang pinakamaliit na presyo. Nang gabing iyon, nakahiga si Chinyu sa kama at tumingin sa kanyang telepono. Ads by Pop Future. Sa pagkakataong ito, biglang nagring ang phone niya. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang hindi pamilyar na numero iyon. Kinuha ni Chinyu ang telepono at nagdududang nagtanong, sino ka? Sabi ng isang tao sa kabilang dulo, ikaw ba si Mr. Chinyu? Chinyid? Ako ito. Mabilis na sinabi ng kabilang partido, nakita ko ang post mo sa Martial Arts Forum. Naghahanap ka ng bandila, tama. Tama. Don't tell me you have it. Nagmamadaling umupo si Chinyu mula sa kama. Sumang-ayon ang kabilang partido at sinabing, wala ako nito, pero may clue ako. Okay, anong clue? Nagmamadaling tanong ni Chinyu.
Nahiyang ngumiti ang kabilang partido at sinabing, "You're that if you provide a clue, you can fulfill one condition, right? Any condition." Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, "Hanggat hindi ito labis, papayag ako." Saglit na natahimik ang kabilang party, tapos nahihiyang ngumiti at sinabing, "Isa lang ang kondisyon ko, gusto kong maging disipulo mo, okay lang ba?" Nang marinig ito, unang natigilan si Chinyu, pagkatapos ay tumawa siya. Sa totoo lang, napakaraming tao ang gustong kilalanin si Chinyu bilang kanilang Panginoon sa nakalipas na ilang taon, ngunit hindi ganoon kahusay ang kanilang talento. Sa katunayan, ang kanilang saloobin sa paglilinang ay hindi maganda. Malinaw sa puso ni Chinyu na hindi nila ginagawa ito para kilalanin siya bilang kanilang Panginoon, ngunit para kilalanin siya bilang kanilang Panginoon sa pamamagitan ng katanyagan, koneksyon, at koneksyon. Maaaring pumunta ako sa banal na rehiyon sa lalong madaling panahon, kaya hindi ako makapagdala sa iyo ng anumang katayuan sa lipunan. Ano ang silbi ng paghahanap mo sa akin upang kilalanin ka bilang iyong Panginoon? Chinyid. Nang marinig ito, ang kabilang partido ay nagmamadaling nagsabi, "Hindi, hindi, hindi. Gusto ko talagang maglinang kasama ka." Matagal na nag-isip si Chinyu at sinabing, "Sige. Humanap tayo ng oras para magkita." Okay? Okay. Agad na tuwang-tuwa ang kabilang partido. Ngayon maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa flag ng formation? Tanong ni Chinyu sa telepono. Kabanata 1217, ang paraan ng pagpapatawag ng mga demonyong hayop. Sumang-ayon ang kabilang partido at sinabing, "Off ko." Sa pagkakaalam ko, ang ganitong uri ng array flag ay lumitaw kamakailan sa Luhuang Island. Luhuang Island. Saan iyon? Nakasimangot si Chinyu at nagtanong. Medyo nagulat ang kabilang partido at sinabing, "Huwag kang magyawaw tungkol sa Luhuang Island. Iyon ang dating pinakamalaking underground trading market sa mundo." Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi pa niya narinig ang Luhuang Island na ito. Chinyu ng maraming tungkol sa underground trading market. Sa lugar na iyon, kahit ano ay mabibili at mabibili, pati na ang buhay. Maraming nangungunang kaso ang nakumpleto sa underground trading market. Tulungan mo akong bantayan itong array flag. Gaano man ang halaga nito, hahawakan ko ito, Chinyid sa malalim na boses. Ito. Natatakot ako na hindi ko magagarantiyahan, medyo nahihiya na sabi ng kabilang partido. Mr. Chin, mas mabuting pumunta ka dito ng maaga para maiwasan ang bagay na ito na maaga ng iba. Saglit na natahimik si Chinyu at sinabing, "Hindi ako makakapunta roon ngayon. Aabutin ako ng hindi bababa sa 5 araw." Kahit na bumalik si Chinyu ngayon, aabutin siya ng 4 na buong araw bago makarating. Saglit na nag-isip ang kabilang partido at sinabing, "Paano ito? Pupunta ako ngayon sa Dear Emperor Island at susubukan kong tulungang makuha ang bagay na ito. Ngunit hindi ko masisiguro kung magtatagumpay ito o hindi." Okay, salamat. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon, Chinyid. Ads by Pub Future. Ito ang dapat kong gawin, nakangiting sabi ng kabilang partido. Pagkatapos ng pag-uusap, nalaman nila na ang pangalan ng taong ito ay Dizun, at siya ay nasa 20 anyos pa lamang. Hindi na nag-chat ang dalawa. After this thing, binaba na nila ang phone. Ang tawag na ito sa telepono ay hindi maiwasang mabahala ng kaunti si Chinyu. Napakahalaga ng array flag para kay Chinyu dahil isa ito sa mga paraan para makapasok sa Holy Region. Kung walang sinuman mula sa banal na rehiyon ang dumating muli, kung gayon ang array flag ay maaari lamang pumunta sa banal na rehiyon. Tumingin si Chinyu sa labas ng bintana sa kalmadong dagat, at ang kanyang puso ay lalong nababalisa. Dahil dito ay lalo siyang nahirapang makatulog. Kaya naman, tumayo siya at lumabas ng laboratorio. Profesor Manok ay hindi natutulog. Siya ay disking isang bagay sa isang grupo ng mga mersenaryo. Nang makita si Chinyu na naglalakad palabas, ikinaway ni Professor Chicken ang kanyang kamay at sinabing, "Bumalik ka kaagad. Hindi naligtas dito." Nang marinig ito, nagulat si Chinyid, "Professor Chicken, may naisip ka bang paraan?" Tama.
Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasaliksik, matagal na tayong nagkaroon ng paraan upang ipatawag ang mga nilalang mula sa dagat, sabi ni Professor Chicken. Isang bakas ng pagdududa ang bumungad kay Chin A-Face. Kahit na ang spell para magpatawag ng demonyong hayop ay napakahirap matutunan, pabayaan ang ibang mga pamamaraan. At saka, sino ang makakagarantiya na ang demonyong hayop na ipinatawag ay isang manok sa dagat? Ads by Pop Future. Hindi na nagpaliwanag pa si Professor Chicken at nakatitig lang sa ibabaw ng dagat. Ilang sandali pa, lumabas ang dalawang mersenaryo na may dalang kagamitan. Ang kagamitan ay mukhang kakaiba. May malaking sungay na nakaturo sa ibabaw ng dagat, na para bang maglalabas ito ng ilang tunog. Ano ang bagay na ito? Tanong ni Chinyu. Umiling si Professor Chicken at sinabing, nakikita ko na wala kang gaanong kaalaman, kaya hindi ko maipaliwanag sa iyo. Kailangan mo lamang malaman na ang bagay na ito ay maaaring magpatawag ng manok sa dagat. Dahil dito nakaramdam ng kaunting awkward si Chinyu. Sa harap ni Professor Chicken, walang gaanong kaalaman si Chinyu, ngunit hindi talaga siya naniniwala sa mga salita ni Professor Chicken. Pagkatapos, pinindot ni Professor Chicken ang switch sa device. Akala niya ay maglalabas ng kakaibang tunog ang device, ngunit ang ikinagulat ni Chinyu ay hindi talaga tumunog ang device. Ito ay ganap na tahimik. Ang tunog na ito ay maaaring magpatawag ng mga manok sa dagat, at maaari lamang itong magpatawag ng mga manok sa dagat, sabi ng propesor na manok. Inangat ni Chinwai ang kanyang ulo at sinabing, paano magkakaroon ng tunog? Tiningnan ni Professor Chicken si Chinyu na may bahagyang panghahamak at sinabing, hindi ito tunog. Ito ay isang bagay na naririnig nating mga tao. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at biglang naintindihan. At the same time, medyo nahihiya siya. Mula nang pumasok siya sa landas ng paglilinang, hindi sineseryoso ni Chinyu ang siyentipikong pananaliksik. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, sa wakas ay naunawaan ni Chinyu na ang iba't ibang propesyon ay parang magkakaibang bundok. Hindi naiintindihan ni Chinyu ang agham, tulad ng professor na manok na hindi nakakaintindi ng magic. Kapag nakikitungo sa lahat ng mga bagay na pag-aari, dapat panatilihin ng isa ang isang puso ng pagpipitagan. Ads by Pop Future. Maghintay tayo. Sa huli, sa loob ng isang oras, tiyak na lilito ang si Chicken na iyon. Nasa likod niya ang mga kamay ni Professor Chicken. Ang dating medyo hunch niyang katawan ngayon ay medyo matangkad na. Bilisan natin bumalik. Ang laboratorio na iyon ay gawa sa mga espesyal na materyales. Ang nilalang sa dagat na iyon ay hindi makapasok. Itinuro ni Professor Chicken ang laboratorio at sinabi. Chinyuk ang kanyang ulo at sinabi, Professor Chicken, natatakot ako na talagang minamaliit mo ang si Chicken na ito. Minamaliit mo ang aming mga armas, mahinang sabi ni Professor Chicken. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Si Professor Chicken, na nakabisado ng nangungunang teknolohiya, ay natural na hindi maniniwala sa Chin-E words. Walang magawa, napaatras lang si Chinyu sa gilid at tahimik na pinagmamasdan ang ibabaw ng dagat. Sa paglabas ng tunog ng mga kagamitan, biglang kumulimlim ang kalangitan. Ang malalaking patak ng madilim na biglang lumitaw sa kalangitan, na sumasakop sa orihinal na asul na kulay. Nagsimula ring maging hindi mapakali ang ibabaw ng dagat. Paminsan-minsan, sisubog ang malalaking alon, humahampas sa ibabaw ng dagat at gumagawa ng malalakas na tunog. Parang may paparating na bagyo. Inilagay ni Professor Chicken ang kanyang mga kamay sa likod at mahinahong sinabi, darating ang halimaw na iyon. Sabay-sabay ding binuhay ni Chinyu ang kanyang nasirang mata ng Diyos, diretsyong nakatingin sa ilalim ng dagat. Splash! Palaki ng palaki ang alon sa ibabaw ng dagat. Sa di kalayuan, may mga alon na kalahating metro lang ang taas. Pero nang makalapit na sila, ilang palapag na sila. Kasabay nito, sa pamamagitan ng mapanglo na mata ng Diyos, si Chinyu ang demonyong halimaw na kumikislap sa ilalim ng dagat. Ang demon beast na ito ay ang manok ng dagat. Napakalakas. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Mas interesado agad siya sa kagamitan ni Professor Chicken. Lumalabas na maliban sa mga spelling, may iba pang paraan para ipatawag ang mga demon beast.
Kabanata 1218, ang makapangyarihang manok sa dagat. Umiikot na ang tubig dagat, at ang mga galaw ng manok sa dagat ay nagdala ng mabagyong alon habang humahampas ito sa dalampasigan. Papalapit ng papalapit ang manok sa dagat, naglalabas ng mga alon na ilang metro na ang taas. Gayunpaman, hindi naman nagpanik si Professor Chicken na para bang nakasanayan na niya ito. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, narito na ang manok sa dagat. Sa oras na ito, si Chinyu ay puno ng kuryosidad tungkol sa kagamitan. Tinapot niya ang bukol na bakal at sinabing, Professor Chicken, paano gumagana ang bagay na ito? Maari mo ba akong bigyan? Kung kaya niyang dalhin ang bagay na ito sa banal na rehiyon, malamang na magagamit niya ito para ipatawag ang mga demon beast, tama ba? Walang pakialam na sinabi ni Professor Chicken, wala ka sa aming propesyonal na kaalaman, kaya hindi mo magagamit ang bagay na ito. Ang iba't ibang demonyong hayop ay may iba't ibang mga frequency ng audio. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Chinyu. Kung alam lang niya noon, nag-aral siyang mabuti. Pilasan mo at bumalik. Magiging mapanganib dito sa lalong madaling panahon, sabi ni Professor Chicken. Chinyiled at sinabing, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Sinabi ni Professor Chicken sa mahinang boses, mabuti rin iyan. Ibibigay ko sa iyo ang ating mga kagamitan. Sa orihinal, hindi naniniwala si Chinyu sa mga sandata na ito, ngunit pagkatapos makita ang kagamitan ni Professor Chicken para ipatawag ang mga demon beast, agad na nag-alinlangan si Chinyu. Nais niyang makita kung ang mga sandata na ito ay makakasakit sa manok ng dagat. Ads by Pop Future. Kuko. Sa sandaling ito, isang sigaw na parang manok ang bumasag sa katahimikan ng isla. Ang tunog ay labis na nagdadalamati. Tumawid ito sa kalangitan, at ang nanginginig na tubig dagat ay patuloy na umaagos. Sa susunod na segundo, lumabas ang manok sa dagat mula sa ilalim ng tubig dagat. Napakalaki ng si Chicken na ito. Ito ay 12 metro ang taas. Ang nagniningas na pulang ningning nito, kasama ng malapilak nitong tuka, ay nakabalangka sa kagandahan nito. Napakalaki. Sa sandaling ito, kahit si Professor Chicken ay medyo nabigla. Hindi nagulat si Chinyu. Kahit na ang isang sanggol ay napakalaki, pabayaan ang isang may sapat na gulang na si Chicken. Apoy, apoy. Nagmamadaling nag-utos si Professor Chicken. Sa utos na iyon, napuno ng apoy ng kanya ng kalangitan. Hindi mabilang na mga cannonball ang bumaril patungo sa malaking si Chicken. Ang bala ay dumapo sa malabakal na balahibo ng manok sa dagat, na nagdulot ng isang metal na tunog na napakatatak sa tenga. Pagkatapos, sumabog ang bala sa katawan ng manok sa dagat. Ang nakakagulat ay ang apoy ay hindi nag-iwan ng kahit isang baka sa katawan ng manok sa dagat. Nang makita niya ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng manok ng doktor. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mag-aaral ni Dr. Chicken at natulala siya. Nakatayo siya doon, natulala saglit. Ads by Pop Future. Hindi sinaktan ng putok ng kanya ng manok ng dagat, ngunit nagalit ito sa manok ng dagat. Ang mga mag-aaral nito ay nagpakawala ng malamig na tingin, na labis na nakakabigla at pinalamig ang mga tao sa kanilang likuran. Habang tulala si Professor Chicken, nagpakpak na ang mga pakpak ng si Chicken. Ang pares ng pakpak na ito ay walang kapantay na napakalaki, at ang unos na sumabog ay tinangay ang mga sandata sa dalampasigan patungo sa dagat. Mag-ingat ka! Nang makita ito, dali-daling hinailan ni Chinyu ang Professor Chicken para maiwasang masugatan ng bagyo. Sa wakas ay bumalik si Dr. Chicken sa kanyang katinoan at nagmamadaling sinabi, nako, minamaliit namin ang kapangyarihan nitong adultong si Chicken. Mabilis na bumalik, mabilis na bumalik. Bush! 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 Galit na ang manok sa dagat. Ang mga balahibo sa katawan nito ay parang mga talim ng bakal, na humahampas sa hangin at bumaril patungo sa kanila. Ang langit ay puno ng lumilipad na mga balahibo, at walang mapagtataguan. Hindi mabilang na mga mersenaryo sa baybayin ang agad na tinusok, at ang mga balahibo ay tumusok diretso sa laboratorio, na madaling makalusot sa depensa ng laboratorio. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Dr. Chicken.
Sa sandaling ito, napagtanto niya na maling tao ang naprovoke niya, hindi, naprovoke niya ang maling manok. Mabilis na tumakas. Medyo gulat na sabi ni Dr. Chicken. Hindi lang manok ng doktor, pati ang iba pang mga tao sa laboratorio ay nagpapanik. Takasan. Maliit na isla lang, saan ka tatakas? Chinyuk ang ulo niya. Baka sa mukha ni Professor Chicken ang kawalan ng pag-asa, ngunit mabilis siyang kumalma. Tiningnan niya ang napakalaking manok sa dagat at sinabing, pagdating ko sa islang ito, naisip ko na ang araw na ito. Halika. Ads by Pop Future. Pagkatapos sabihin iyon, ibinuka ni Professor Chicken ang kanyang mga braso at talagang balak mamatay. Tila naintindihan ng manok sa dagat ang sinabi ng manok ng profesor. Tumingin ang malamig nitong mga mata kay Professor Chicken. Pagkatapos, ibinaba nito ang ulo, at ang mga balahibo sa likod ay bumaril kay Professor Chicken. Maliit lang ang mga balahibo ng manok sa dagat, pero ang totoo, kasing kapal ng poste ng telepono. Ito ay lubhang nakakatakot. Natangay ng malakas na hanging dala ng mga balahibo ang balat at laman sa mukha ng manok ng doktor. Sa sandaling ito, chinyud sa harap ng manok ng doktor. Iniunat niya ang malajay niyang palad at humahampas paarap. Sa isang kisap mata, si Chinyu ay nakalas na ng 12-dosenang mga palad, na naalis ang lahat ng balahibo na bumaril sa kanya. Klang. Ang mga balahibo ay bumaril sa lahat ng direksyon sa hindi regular na paraan, sa wakas ay tumusok sa isla at nabasag ang lahat ng mga malalaking bato. So hard. Tumingin si Chinyu sa sariling palad. Sa sandali ng banggaan, ang puwersa ay napakalakas, ngunit ang balahibong ito ay talagang hindi nabasag ng welga ni Chin Ipalm, ito ay talagang bihira. Nagmamadaling nagmulat ng mata si Dr. Chicken, na handa ng mamatay. Tumingin siya kay Chinyu, na nakatayo sa kanyang harapan, at hindi napigil ang sabihin na tuwang-tuwa, ay, ang lakas ba na ibinigay sa iyo ng enhancer? Ang galing, talagang effective ang enhancer ko. Panipi tuldok panipi. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Ano ang kinalaman nito sa iyong enhancer? Huwag yoo, si Mr. Chin ang numero 1 tao sa mundo. Hindi napigilan ng isang sundalong sumunod sa kanya. Kumunot ang noo ni Professor Chicken at nagtanong, ano ang numero 1 tao sa mundo? Ang iyong ahente ng pagpapalakas ay talagang kapaki-pakinabang, ngunit hindi pa ito umabot sa antas na iyon. Nagambala ang isa pang tao. Sige, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Kinawayan ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Napatingin siya sa malaking si Chicken sa kanyang harapan. Baka sa kanyang mga mata ang matinding pagnanais na lumaban. Ang lakas ng si Chicken na ito ay hindi karaniwan, at ang katawan nito ay napakatigas at mabangis. Higit sa lahat, nakikita ni Chinyu ang kanyang cultivation base. Malamang na naabot na ng si Chicken na ito ang rurok ng Martial Saint Realm. Ito ang halos pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ni Chinyu sa ngayon. Kabanata 1219, ang kompetisyon ng pisikal na katawan. Ang pisikal na lakas ng isang manok sa dagat sa rurok ng Martial Saint Realm ay malamang na nalampasan ng isang ordinaryong makapangyarihan. Higit sa lahat, ito ay isang manok sa dagat na may masiglang chi at dugo. Ito ang magiging pinakamahusay na paraan upang subukan ang pisikal na katawan na ito. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo para tingnan ang si Chicken na ito. Pagkatapos, ikinawit niya ang kanyang daliri at nakangiting sinabi, halika, tingnan ko kung ano ang maaari mong gawin. Mukhang naintindihan ng si Chicken ang Chinese words. Ang mga mata nito ay nagbuga ng sobrang matinding lamig. Tumindig din na parang kutsilyo ang mga balahibo sa katawan nito. Pagkatapos ng galit na dagindong, ang malalaking pakpak ng si Chicken ay humampas patungo kay Chin E-Body. Sa ilalim ng matinding bagyong ito, naapektuhan ang mga galaw ng lahat. Si Chin E-Body ay parang kutsilyo, tumatawid sa bagyo at madaling umiwas sa gilid. Bush! Bahagyang yumuko ang si Chicken, at ang mga balahibo sa likod nito ay agad na bumaril patungo kay Chinyu. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, talagang sumuko na siya sa pag-iwas at nagplanong gawin ito ng direkta. Klang!
Lahat ng balahibo ay bumaril kay Chin E-Body, na naglalabas ng ng mga paputok na tunog na napakatay nga sa tenga. Gayunpaman, ang nakakagulat ay si Chin E-Body ay dalisay at walang kamali-mali. Hindi man lang siya masasakta ng mga balahibo, ni hindi nag-iiwan ng kahit isang puting marka. Nagulat ang lahat nang makita nila ito. Pati ang manok sa dagat ay natulala. Hindi ito makapaniwala na ang katawan ng isang tao ay maaaring umabot sa ganoong antas. Tumanggo si Chin Yu bilang kasiyahan. Sa katunayan, ang pagpapalakas ng kanyang katawan sa panahong ito ay mas malakas kaysa sa inaakala ni Chin Yu. Wala ka na bang ibang paraan sa pag-atake? Gusto ko pa ring subukan. Ibinuka ni Chin Yu ang kanyang bibig, napakita ang isang subo ng puting ngipin. Agad na nagalit ang manok sa dagat. Dalawang sinag ng liwanag ang biglang lumabas sa mga mata nito. Bumuhos ang liwanag na parang baha. Ito ay walang katumbas na kapal, lumulubog sa katawan ng Chin Yantyre. Ngunit nang mawala ang liwanag, hindi pa rin nasaktan si Chin Yu. Ang lakas ng katawan na ito ay higit pa sa Chin Ya imagination. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang kakaibang katawan niyang ito. Hindi niya napigil ang umungol sa mahinang boses, kung mababawi ko ang aking espiritual na kapangyarihan, alam ng Diyos kung anong uri ng lakas ang mailalabas ko. Kung walang espiritual na kapangyarihan, naging ganito na siya. Kung ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay naibalik sa tuktok nito, kahit na ang mga makapangyarihang figure ay maaaring hindi niya katapat. Sa sandaling ito, isang mahinang liwanag ang kumikislap sa likod ng manok ng dagat. Ang liwanag na ito ay parang isang hindi nakikitang kamay na talagang nagpapalit ng mga balahibo at spike sa likod ng manok sa dagat. Ang mga balahibo na ito ay dahan-daang muling nagtipon sa katawan nito, at sa huli, naging dalawang malalaking kamay na pula ang dugo. Gamit ang mga balahibo at spike bilang mga buto, nag-transform sila sa dalawang malalaking kamay na hugis tao. Oh, talaga bang may ganoong paraan? Dahil dito hindi napigilan ni Chin Yu na mabigla. Boom! Napakabilis, ang dalawang malalaking kamay sa likod ng manok sa dagat ay naikuyom ang kanilang mga kamao at direktang dumurog kay Chin Yu. Nagpakita si Chin Yeyes ng isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Ngumisi siya at ngumisi, saka kinuyam ang mga kamao at umakyat para salubungin ito. Sa harap ng malaking kamay ng si Chicken, napakaliit ni Chin Ifest, parang butil ng buhangin na hindi dapat banggitin. Gayunpaman, ang napakaliit na kamao na ito ang pumutok na may kapangyarihan na yumanig sa mundo. Sa sandali ng banggaan, sa pagitan ng dalawang kamao, nagkaroon talaga ng sobrang nakakasilaw na liwanag. Ang liwanag na ito ay parang mga kislap mula sa banggaan nilang dalawa, ngunit para itong araw at buwan sa dagat. Ito ay walang katulad na maliwanag, na ginagawang hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata sa ilang sandali. Ang bagyong natangay ay halos nawasak ang buong isla. Sa pagkakataong ito, tila walang naramdaman ang magkabilang panig mula sa pagkakabangga. Tumingin si Chin Yu sa kanyang kamao. Ito ay kasing ganda ng bago. Ads by Pop Future. Ang kamao ng manok sa dagat ay nabuo mula sa mga balahibo pagkatapos ng lahat. Wala itong naramdamang sakit, ilang balahibo lang ang nakakalat. Bakas ng takot at galit ang sumilay sa mga mata ng manok sa dagat. Hindi niya inaasahan na ang isang maliit na tao ay magkakaroon ng gayong nakakatakot na lakas. Hindi napigilan ni Chin Yu na tumawa ng malakas, not bad, not bad. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong hand-to-hand combat. Ang mga demonic beast ay mga demonyong hayop kung tutuusin, hindi pa banggitin na hindi pa ito nakabuo ng kumpletong banal na kahulugan. Nagresulta din ito sa wala itong anumang komplikadong paraan ng pag-atake, mayroon lamang isang paraan ng pakikipaglaban ng direkta. At ito mismo ang kailangan ni Chin Yu. Paanong hindi siya matutuwa? Boom! Tinagtagal, dumating na ang pangalawang suntok ng si Chicken. Pinili ni Chin Yu na lumaban ng direkta. Matapos ang tatlong magkakasunod na suntok, ang isang katlo ng mga balahibo at bone spawn ng kamao ng si Chicken ay naubos na. Lalo nitong ikinagalit ang si Chicken. Chinyired at sinabing, 3 beses mo akong sinaktan. Oras na para tikman mo ang aking kamao. Habang nagsasalita siya, kumukulo ang divine power sa katawan ni Chin Yantyre.
Ang orihinal na payat na braso ay nagpapakita na ngayon ng mga asul na ugat nito, na nagiging walang katulad na kapal. Ang kanyang kanang kamao ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang momentum ay parang dragon. Tinapik ni Chin ang kanyang paa, at ang kanyang katawan ay sumabog, na naging sanhi ng pagkabasag ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Umasa ang kanyang katawan sa lakas ng kanyang katawan para sumabog patungo sa manok dagat. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Nagdala ito ng malakas na hangin sa ibabaw ng dagat, na para bang hahatiin ang ibabaw ng dagat sa dalawa. Sa sandaling ito, ang lahat ay gumagawa ng paraan para kay Chinyu. Pati ang hangin ay hiniwa-hiwa. Tinabayan ng dagindong ni Chin Furious, ang banal na kamao na iyon ay walang awa na humampas patungo sa malaking katawan ng manok sa dagat. Kabanata 1220 ay muling tinurok ng pampalakas. Ang suntok na ito ay naglalaman ng puwersa ng isang ton katais habang walang awang humampas ito patungo sa Sea Chicken. At sa sandaling ito, mabilis na nagreporma ang dalawang palad ng Sea Chicken, muling nakatikip sa katawan nito para labanan si Chin Epong. Klang! Sa isang iglap, lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Ang mga balahibo ng manok sa dagat ay parang bakal na pumoprotekta sa katawan nito, ngunit may ilan pa ring nabasag sa suntok na iyon. Napaatras pa ng ilang hakbang ang malaking katawan nito sa dagat. Ang mga balahibo na nabasag na ay tumusok sa walang laman nitong katawan, dahilan para bumulwak ang dugo. It's this blood. Tuwang-tuwang sigaw ni Professor Chicken. Samantala, sinenyasan ni Chinyu ang manok sa dagat, halika, magpatuloy. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang manok ng dagat ay nagsisimula ng matakot. Wala nang kahit anong pagpatay sa mga mata nito. Sa halip, nagsiwalat ito ng mga bakas ng takot. Nang walang kumpletong banal na kahulugan, ang lahat ng ginawa nito ay likas. Sa sandaling ito, ang malaking katawan nito ay nanginginig sa tubig na parang takot na tuta. Sa pagtingin sa nanginginig nitong estado, hindi mapigilan ni Chinyu na mapakilos. Kahit saglit ay hindi na niya kayang gawin iyon. Bakit? Natatakot ka? Tanong ni Chinyu. Hindi umimik ang malaking katawan ng Sea Chicken. Ito ay lubhang masunurin. Mga ad ng pop future. Sa ilang sandali, hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak. Hindi niya akalain na ang malaki at makapangyarihang Sea Chicken na ito ay hindi nakakapinsala gaya ng isang masunuring maliit na hayop sa sandaling ito. Tumawa ng mapait si Chinyu. Itinuro niya ang sugat ng manok sa dagat at sinabing, kukuha ako ng dugo sa iyo at pagkatapos ay pakakawalan ka. Ayos ba iyon? Parang napakababa ng divine sense ng Sea Chicken. Hindi nito maintindihan ang Chin words. Bigyan mo ako ng ilang garapon ng porselana, sabi ni Chin kay Professor Chicken. Si Professor Chicken ay natural na hindi nang ahas na mag-aksaya ng anumang oras. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa laboratorio kasama ang kanyang mga tauhan at naglabas ng ilang malalaking garapon ng porselana. Lumingon si Chinyu at kinuha ang garapon ng porselana sa kanyang kamay. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa sugat ng manok sa dagat. Tinundan niya ang sariwang dugo mula sa sugat at inipon ito gamit ang garapon ng porselana. Gayunpaman, ang Sea Chicken, na may napakababang divine sense, ay hindi naiintindihan ang ginagawa ni Chinyu. Ang takot na manok sa dagat ay agad na naging irritable, at ang katawan nito ay umindayog. Huwag kang gumalaw. Chinyu Ted, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ng manok sa dagat. Gusto pa rin ng Sea Chicken na lumaban, ngunit sa gulat nito, hindi ito makagalaw sa ilalim ng Chin's tremendous strength. Lalo pang nasaroon ng loob ang kaninang takot na manok sa dagat. Naunawaan nito na ang kapangyarihang taglay nitong maliit na tao sa harap nito ay hindi isang bagay na kayang tiisin. Dahil dito, unti-unting kumalma ang manok ng dagat. Nakatayo ito nang hindi gumagalaw sa dagat, natatakot na galitin ang taong ito. Pinuno ni Chinyu ng sariwang dugo ang ilang malalaking garapon ng porselana. Pagkatapos, tumingin siya kay Professor Chicken at sumigaw, sapat na ba? Mga ad ng pop future. Paulit-ulit na tumango si Professor Chicken at sinabing, tama na, tama na. Noon lang ginawa ni Chin Yok.
Tinapot niya ang malaking ulo ng sea chicken at sinabing, sige, let's go. Kailangan mong gamutin ang sugat na Yolf. Ang manok ng dagat ay nakatayong hindi gumagalaw sa tubig dagat na parang estatwa. Chinyu na hindi nito naintindihan ang kanyang mga salita, kaya hindi niya ito pinansin at tumalikod upang bumalik sa isla. Iiwan ko ang dugo sa iyo, Chinyid. Kinuha ni Professor Chicken ang dugo at binigyan ng thumbs up si Chinyu. Hindi ko akalain na ganito pala kasunurin ang halimaw na ito. Mapait na tumango si Chin. Lahat ng ginagawa nito ay likas. Ito ay natural na maakit kay Kiyang. Okay, huwag na nating istorbohin. Ibalik mo na, sabay wave ng kamay ni Chinyid. Si Professor Chicken ay sumasayaw sa tuwa. Paano niya kayang pakialaman ang si Chicken na ito? Agad siyang kumuha ng isang tao upang ibalik ang garapon na puno ng dugo sa laboratorio. Hindi na natili si Chinyu at sinundan siya pabalik sa laboratorio. Hanggang 10 minuto matapos bumalik si Chinyu sa laboratorio ay sumugod ang manok sa dagat at nawala ng walang bakas. Samahan daw si Chinyu sa bintana at malinaw na nakita ang lahat. Hindi niya napigil ang ibaba ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mga kamay at sinabi sa mahinang boses, ang lakas ng katawan na ito, ay talagang makapangyarihan. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng pananabik si Chinyu, na nananabik sa lakas pagkatapos mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Nagtrabaho si Professor Chicken sa buong gabi upang bumuo ng ahente ng pagpapalakas. Sa kabutihang palad, mayroon na silang karanasan, kaya hindi na kailangan ng pampalakas na ahente na ito ng masyadong maraming oras. Mga ad ng Pop Future. Kinaumagahan, pagkagising ni Chinyu, pumunta siya sa laboratorio. Si Professor Chicken, na halos 60 taong gulang, ay hindi nakatulog ng isang gabi, ngunit hindi siya nakaramdam ng antok. Sa halip, siya ay labis na nasasabik. Paano ito? Tanong ni Chinyu. Itinuro ni Professor Chicken ang gilid at sinabing, mayroon ng 30 bote. Ilang bote ng dugo ang maaaring mabuo? Tanong ni Chinyu. Pinunasan ni Professor Chicken ang kanyang mga mata at sinabing, sa halos 100 bote. Pagkatapos, kumuha siya ng bote ng strength enhancing agent at iniabot sa isang professor sa tabi niya. Come, give me a shot. Tuwang-tuwang sabi ni Professor Chicken. Nagbago si Chin's expression at nagmamadali niyang sinabi, Professor Chicken, hindi kakayanin ng iyong katawan ang pampalakas na ahente na ito. Ikinaway ni Professor Chicken ang kanyang kamay, ang bote na ito ay natunaw ng 100 beses, hindi ito dapat maging problema. Nang makita ito, hindi siya pinigilan ni Chinyu. Tiningnan niya ang 30 bote ng pampalakas, at sinabi, pansamantalang ipasok ang mga ito sa aking katawan, para sa iba, maaari silang maghintay dito ng mas matagal. Dahil sa formation flag, si Chinyu ay hindi na maaaring manatili pa. Sa makatuwid, kinailangan niyang iturok ang pampalakas na ahente sa puspos na estado sa lalong madaling panahon. Tumango si Professor Chicken at sinabing, no problem. Pagkatapos, humiga ang manok ng propesor sa kama, at ang diluted na bote ng strength enhancing agent ay itinurok sa kanyang katawan. Matapos matuno ng 100 beses, talagang matiis ito ng isang ordinaryong tao. Tuwang-tuwang sinabi niya, mahusay, tagumpay ito. Sa sandaling iyon, ang manok ng doktor ay tila mas bata ng 10 taon. Chinyu? Halika? Tuturuan kita ng enhancer ngayon. Gusto kong makita kung ilang bote ang kaya mong tiisin. Tumalon si Dr. Chicken mula sa kama. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at agad na humiga sa kama.